sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood. So nandito tayo ngayon guys sa ating babuyan. So ito guys, update po tayo sa ating mga alagang hayop. So itong ano guys, kung napanood niyo yung dati kong video, yung dito na mga bansot, na binta na po natin sila, yung dalawa. Lumaki na po sila guys, yung isa 70 kilos, yung isa naman umabot ng 60 kilos. So yun guys, nabinta natin at nabawi rin natin yung ating naging puhunan. So halos wala tayong kinita pero nakabawi tayo sa puhunan. Ganun lang po. Kasi ito naman guys yung ating inahing baboy na expected natin mga anak ng April 7. Pero napansin ko guys, 1 month before, hindi talaga siya nabuntis. So ano siya, naglandi siya nung nakaraang 2 linggo na. So dinayet na siya namin para overfat siya kasi masyadong mataba na. Ngayon, ginawa namin guys, nag-diet na kami, nagbawas na kami ng pagkain. Kukunti na lang po yung kinakain niyan. So, ito naman guys, inaabangan natin yung kanyang ari. So, dapat ngayong araw hanggang sunod na araw, mag-aabang tayo. So, ito guys, medyo namumula na naman. Siguro 2 to 3 days, araw-araw natin abangan yan. So, dito tayo guys, nalugi na tayo doon sa unang inahin. So, ito naman, medyo nalugi na rin tayo. Gawa ng 4 na buwan tayo nagpakain. 3 buwan mula nung naiay siya, yun pala ay hindi naman nabuntis dahil natunawan po yung ating baboy na inahin. So yan guys, malaki na yung binawas sa niya, lumuwag na yung balat niya. Naka-1 buwan na tayo nagda-diet diyan, tapos yung pagkain niya, mamaya ipakita ko sa inyo guys kung anong ginagawa namin. So ito, masyadong mataba ito mula nung dumating ako ng March 5. So napansin ko after 1 week, 2 weeks, hindi talaga siya buntis. So sayang guys yung antay natin sa kanya. So ito naman guys yung kanyang pagkain. Yan, 50% darak saka 50% na may feeds, na gestating feeds. Yan. Tapos yung takalan niya, yan, isang ganyan lang ang pagkain niya araw-araw, umaga at hapon. So dapat nga guys, mas maliit pa, kaya lang mabigla naman ng sobrang diet, saka unti-unti natin bawas hanggat sa pag naiay na mas kumunti pa ulit ang ating ipapakain. So tara guys, doon tayo sa kabila. So ito naman guys, update yung ating biniling pato nung nakaraang linggo. So kanina nagmate na tong 2 puti. So yan. So ibig sabihin yan 2 to 3 days siguro o 1 week. Hindi ko lang alam guys kasi first time ko mag-alaga ng pato dito. Siguro mga 1 week siguro. Baka mangitlog na rin to. So kanina nagagawa na tayo ng malilipatan nila, yung palibutan natin ng net para doon natin ilipat itong 5 pato. Doon natin sila paparamihin guys. So ayan, nakatali pa yung isa para hindi sila makagala. Tapos mayroon din doon isang lalaki guys sa kabila. Nakatali din yon para hindi sila makaikot ng ikot. So yan guys ang update sa ating hayop. So ito naman guys yung ating isang inahing baboy na sobrang taba din nung nakaraan. So ngayon ito ay kasama na rin yan sa pinadiet natin. Ayan guys. So super diet yan. So tinitingnan ko rin kung yan ay magbabago rin yung kanyang didi, kung magkakaroon ba ng laman. Pero ito ay mga anak sa May. So ito guys, so napansin ko nung nakaraang din, kaya nagpa-diet ako doon sa isa. Sobrang taba din ito.
Akala mo sobrang laki na at malalapit ng mga anak. So ganyan ang nangyari sa kanya guys. So tingnan natin. Patayuin natin siya. Numipis na yung kanyang katawan. No? So lagyan natin ng konting tubig. Yan, tumayo na. So yan na guys, pinalamigan natin, binuhusan natin ng tubig para presko yung pakiramdam niya. Humiga. So yan guys, ito kasi bago natin pinaiay, bagong ano siya noon, walay. So 1 week lang. So ang ginawa ng pinaiay na kagad. Pero hindi ko nakita yung paglander nito. So sana siguro sa kahit first week ng March, April, mapansin natin na nagbago talaga yung didi niya. Kasi pag hindi ito nagbago, malamang ito lugi na rin tayo. Sobrang lugi na tayo guys sa mga inahin natin. So 3 iay, magiging masayang lang, mapunta sa wala. So ang laki pa naman ng binayad natin guys, 800 yan kada iay, plus yung pagkain. So ang pagkain nila guys, umaabot ng 8,000 yan sa loob ng 4 na buwan. Yan guys. So sana naman kahit dito na lang sa huling inahin, magkaroon tayo ng pag-asa. So ayan yung kanyang tiyan guys, nakahiga lang kasi yan. So sa mga expert at may alam sa pagbababoy, so paki-like, na lang pala, paki-comment sa baba kung alam nyo to, kung ito ba talaga ay buntis o hindi. Yan guys yung tiyan niya. Hindi ko alam kung taba siya o hindi, pero sana naman guys buntis ito kasi naiay na rin naman ito. Hindi na rin naman naglandi mula nung naiay. So ito naman guys yung ating isang kulungan na dito natin kinuha yung isang inahin, bininta natin kasi yon naglanday na. So dito siya nanggaling. So malungkot na itong kulungan na to. So tinanggal ko na rin yung mga sapin niyan, nilagay ko muna dito sa may mga manok. Ayan, diningding ko muna kasi may manok tayo sa loob, may 45 days old tayo, 45 days tayo dyan na broiler. So ganyan guys, ito. So nabenta natin yan guys, ang na estimate lang siya sa 220 kilos sa 100. So 2,200 lang yung 22,000 lang ang kanyang nabintahan natin. So lugi tayo dun sa inahin na yon. Pero at least nabalik natin ng guys, hindi tayo masyadong nalugi. Masyadong magaling kasi ang ating buyer. So silip tayo guys dito sa loob. Ito yung ating mga alagang broiler. Wow. So napakaswerte nila guys, may electric fan pa yan. Kung makikita nyo, hindi yan hinihingal yung ating mga broiler kahit tanghaling tapat. Kasi mayroon silang hangin. Yan. Ilagyan natin ng hangin para makaikot yung amoy dito sa loob. So ang ginawa natin, pinatay muna natin yung bumbilya guys, para syempre pagka bawas naman tayo ng electricity kasi may electric fan. So ito guys, electric fan na to hanggang
alas 5 ng hapon. So ganyan lang. So ito guys, so makita nyo, ano sila ngayon, 20 days old. Kain kayo doon. Kukunti laman ng mga butsin nyo, ha. Kain ng kain. Yan guys, naka ano yan, only feeds. Ano, nanunuka ka? Ha? Gusto mo mag shout out? Oh, shout out. Oh, shout out kayo sa ano, sa mga viewers. Yan, ito guys, oh, nakikiusyuso din yan, oh. Oh. Babait yan. Nalapit sila, oh. Ito naman guys, yung ating ano, may sakit. Nakatayo na siya. Dati yan, ang tagal yan, hindi makatayo, nakahiga lang siya. Akala ko mamatay na, pinabayaan ko na yan, eh. Pero siya pa yung nabuhay. Yung ibang ginamot natin, namatay na rin sila. Dahil malala na rin yung sakit siguro. Yan. Krrrr! Ito guys, ano na yan? Mag 1 kilo na. So next week pwede na tayong magbenta rito. So ito naman yung ating isang special child. Oh. Yan yung paa niya, hindi yan makalakad, mahaba. Painumin natin siya. May pagkain, kumain din. Kawawa guys, pumayat na rin siya. Inom, damihan mo. Pag inalo kasi natin to guys sa mga manok dito, ang mangyayari, babaliktad-baliktad lang siya. Di tulad dun sa taas, sulo niya, walang tatapak sa kanya. Pag natapakan kasi ito lalo nagkakaano guys, hindi na siya makatayo na maayos. Eh ang bigat naman ng tatapak sa kanya. Palagay mo 1 kilong tatapak, ang dami nito. Pag natapakan, wala na. Kawawa siya sa liit na niyan. Buti lang kung nakakalipad siya o nakakalakad. Oh, inumin mo na hanggang hapon. Ano ikaw? Pasikat din, ah. So ito guys, medyo maswerte tayo dito sa unang batch. Yung pangalawang batch natin na kinuha natin ng San Miguel, Magnolia daw yung ano, medyo malas tayo doon, nasa 15 na yung namatay. Talagang kanina 11 na naman yung ating nilibing. Tama na. Ayan. Mamaya linisin natin yung higaan mo dyan. Puro ka na ipot. So ganyan guys yung feeds nila, oh. Puno yan. Kain lang sila ng kain. Kain, tulog. Kain, tulog. With electric fan pa. O diba? So pansin nyo guys, itong ating manukan, walang amoy. O ito naman yung isang manok natin na humahaba. May problema din yung isang paa niya. Yan, o. So special child yan. So hindi natin yan ibinta. Ang gagawin natin, palakihin natin yan. Swerte yan, eh.
Yan, tuka pa siya. Kawawa yan eh. Oh. Survival yan. So bali 3 ang maiiwan natin dito na alaga. Yan, inuman na sila. Tubig natin guys, 3 galon lang. So maghapon na nila yan. So hindi ko pinasobrahan para hindi masyadong marami yung ating hugasan. Yung sakto lang maubos nila, magpalit na naman ulit tayo. Kasi kung mas marami tayong galon na ilagay, hindi naman yan sila sabay-sabay inom, mas marami tayong tatrabahuin. So tama na yung 3. So kung tutuusin, pwede pa rito pang 5, pang 4. So ganun lang muna. So bukas magbubuhos tayo ulit ng 1 sakong ipa. O yan, pwede natin kaykayin ulit yung para yung nasa ilalim niyan ay pumaibabaw. O kayo, nanapak na kayo dyan ha. So guys, tara, update naman tayo doon sa itlog. Mayroon akong na-discover dito sa ibabaw ng aking kulungan. So ito guys, ang ibabaw ng aking kulungan na net. So ito guys, yung aking kulungan. Kung sa story nito, dating baboyan ito. Itong nakalagay dyan dati yung mga baboy na patining natin. So wala tayong available na baboy na pwedeng ilagay. So ang ginawa natin, nag-convert muna tayo sa manok. So mayroon na tayong 20 days old na manok. Walang baboy. So yan ang nangyari. So nilagyan natin ng tarapal, saka yung net na ganito. Yan. So yan guys, kung mapansin nyo, yan sa dulo. So lapitan natin guys ha. So kanina galing ako dito guys, napansin ko to. Nagulat ako, mayroon nangingitlog pala rito. Yan ang mga bagong bago. Kahapon, kanina 3 lang to. Pero nagulat ako ngayon, naging 6. Ang isa pa na nakakatuwa, mayroon pa dito sa kabila. Yun guys, talagang sumiksik sila dyan para mangitlog lang. Diba? Ganon kasaya pag meron ka maraming manok. Diba? So gagawin natin yan guys, kasi ito hindi naman pwedeng limliman yan dyan dahil sako lang yan. Hindi yan mabubuo. Kukunin natin yan. Siguro bukas pa panglaga natin o panginom. So yan guys, update natin sa mga alaga nating mga hayop dito sa probinsya ng Bicol. So sa mga nanonood at saka mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka sa mga baguhan pa lang sa ating channel na hindi pa nakapag-subscribe, paki-like, share and subscribe na lang po. At maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.